ko na may mga ginagawa naman po yung fraternity na Tau Gamma, mga charity works. Nagkataon lang, itong mga batan to, naligaw landas. Having said that, ang tanong ko, Mr. Perry, hindi ka ba nakukonsensya? Yung binubugbog mo na gustong sumali, walang kasalanan sa'yo, bubugbugin mo, tapos later on, yayakapin mo. Tapos sabi mo, brother, prat, ano yun? Bubugbugin mo, walang kasalanan sa'yo. Walang ginawa sa'yong mali. In fact, kusang lahat kayo estudyante ng Adamson. Sino yung taga-Adamson dyan? Taas ang kamay. Apat kayo. Again, nothing against Adamson. Ha? Gusto lang natin establish ang facts dito dahil para tayong gago dito nag-iimbestiga tapos ang facts natin hindi natin establish properly. Kayong apat, ikaw, pinakauna, anong year ka? Anong year ka na ngayon sa Adamson? First year, second year, third year, fourth year? Fourth year po. Fourth year. Sa 4 years mo sa Adamson, nakailang na-attend ka ng itong orientation seminar about fraternity, about bullying, about drug addiction. Nakailang attend ka na? Nakailang orientation seminar na nag-attend ka? Dali lang, sagutin mo kung meron o wala. Wala po. Wala. Bakit wala? Alam mo o hindi mo alam? Alam mo na may orientation pero hindi ka nag-attend? Or wala kang alam na mayroong orientation kaya hindi ka nag-attend? Alam mo na may orientation pero hindi ka nag-attend? Sagutin mo ako. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Opo. Kaya hindi ka naka-attend. Dali lang yan. Hindi mo alam, kaya hindi ka naka-attend. Yes or no? Yes po. Okay. Pangalawa, sino isang nagtaas ng kamay? Anong year ka na? Second year po. Second year. Sa 2 years mo sa Adamson, nakailang orientation seminar ka na naka-attend? Wala pa po. Bakit wala pa? Hindi ko din po alam. Hindi mo alam. Dari naman po pinapost ng online. Wala pinupost online. Paano itong pinost sila ngayon? After the fact na ito? Para lang to clear themselves? Parang post-dated na kuwan ito? After the fact na ito, dahil may namatay, saka sila nag-post ito? Yung ba ibig mong sabihin? Opo. Opo. Ikaw, yung isa, pangatlo. Anong year ka na sa Adamson? Third year po. Third year. Nakailang orientation briefing ka na atinan? Wala din po. Wala din. Bakit wala? Alam mo o hindi? Alam mo na may orientation? Wala. Wala po. Wala. Pangapat, sino yung isa? Ikaw. Anong year ka na? Graduating po. Graduating. 4 years ka na. Yes po. O, so nakailang orientation hearing meeting ka na atinan? Wala din po, sir. Bakit wala ka natinan? Ko po alam, more on sa ROTC or NSTV ko lang po sila yung mga... So, ito. Okay, thank you. Attorney, 4 against 1. 4 against 1, I'm not pinpointing liabilities dito. Ang akin lang, ma-establish natin na wala talagang orientation na alam ito mga bata na ito. Siguro kung meron ka rin orientation, you fail to disseminate to these people na meron orientation kaya hindi sila naka-attend. Kaya nga nag-raise ng hand ito si attorney, si ma'am, dahil alam niyang meron talaga kayong ginagawa. Sir, Pero bakit hindi nakakarating sa kanila? So, yan ngayon, dyan yung nakikita ang papel mo ngayon as director ng student affairs. Sir, full disclosure lang po. Yes po. Ako rin po yung dekano ng Adamson College of Law. Ay, ikaw rin. Opo. Pero I'm representing Philippine Association of Colleges and Universities now. Kami sa colleges namin kasi may sarili-sarili din kaming orientation aside from the general orientation for the freshmen. So ako mismo sa College of Law namin sa Adamson,
every Yes, ma'am. Whatever you say, we believe yun na meron kayong ginagawa, meron kayong orientation, pero the fact remains na itong apat na ito na-involve sa HISIG ay wala. 4 na taon na sa Adamson, Wala ni isang orientation, isang seminar, wala silang na-atinan dahil wala silang alam na meron palang sir, seminar na ganun. So, very clear. Whatever you say, alam namin yan. with all due respect, we have, ito. nakapaskil naman po yan. Meron din po yan sa mga website. O yun nga lagi, yun nga. Kaya Yun hindi nga. lang nila nakikita. Hindi nila nakikita. Oo, Hindi hindi nila. nila. Dami na Baka nakapaskil mamaya, we Sa can come up dami with... ho na nakapaskil doon, Oo. ay siguro hindi na makikita yan. Lahat Opo. yung class schedule. Siguro ang pinakamaganda niyan, ina-announce sa flag ceremony, sa mga classroom, lahat ng professor, merong ano lang. memorandum circular na i-announce nyo ito na may orientation. Or ipapasok doon Next sa class. enrollment requirements. Yes, kasi pinapipirma nyo lang. So, marami talagang pagkakamali. Director, pwede siguro, lahat ng classroom, pasukin o katukin. Oy, lahat ng estudyante, meron tayong orientation, itong date na ito, ha? O, pasok na naman sa next room, katukin. Meron tayong kwan, ha? Meron tayong orientation. Dapat ganoon gawin ninyo. Kasi ito, 4 years. 4 sila, 4 years na sa university nyo. Kahit isang orientation seminar, wala silang natinan dahil wala silang alam na mayroong orientation seminar na nagaganap at every opening of the semester. Establish natin yan. Very clear yan na fact. I'm sure, Senator De La Rosa, hindi lang Adamson yan, ha? Lahat Baka marami pang ibang eskwelahan na wala na ring orientation. So kahit gumawa tayo ng batas na nakalagay naman dito yung orientation, hindi na i-implement. Ang sinasabi ng CHED, wala daw silang ngipin para i-implement o magbigay ng sanksyon. Talagang doon yung pagkukulang natin. Kaya babalik tayo, Your Mr. Honor. Chairman, sa Tulpo Amendment. Yeah. Kailangan natin yung Tulpo Amendment na yan. Mr. Chairman, madagdag ko lang din ano. Okay. Mas Ragnite, Opo, thank you, Mr. Chair. Kahit na sabihin natin may orientation, kasi yung mga bata, yung mga member ng frat, kung gusto talaga nilang magbuo ng samahan, at kasama dyan sa samahan ay magkaroon ng initiation, mangyari yon. Kaya ito sinasabi kanina kay attorney ng Adamson, alam mo pala, it existed. In fact, magkakaroon kayo ng Anti-Hazing Act of 2018 orientation. So, recognize mo the presence of that fraternity. What you should have done, kinakausap mo yung mga leader ng fraternity na yon sa loob ng eskwelahan mo. I won't believe you pag sabihin mo na hindi mo sila kilala. I will not. Okay, alam mo yan. Sabi ko kanina, maski mga bendo sa labas ng eskwelahan, kilala kung sino yung mga member ng frat, kung sino yung mga presidente doon, yung opisyal. Dapat kinakausap mo sila. Matapos mo silang kausapin, kunin mo yung mga pangalan nila, and then after that, isasubmit mo yung mga pangalan nila sa mga otoridad. And then sinasabi mo sa kanila, under my school, under my watch, bawal ang initiation ng hindi pinainformahan kami, mga otoridad o mga magulang. Di po ba? Kapag ginawa nyo yan, then may mga katapat na parusa yan. Kahit na wala nangyaring hazing, nag-conduct an initiation without informing proper authorities, then it is tantamount to you being expelled or you will be outright expelled sa eskwelahan. Yun po yung gusto ko sana mangyari. But anyway, I will come up with a law na from now on, lahat ng mga leader ng mga frats sa eskwelahan, may na nagkaroon ng hazing, reclusion perpetua. Now, before I end, gusto kong sabihin, in fairness naman sa Tau Gamma, nababalitaan ko na may mga ginagawa naman po yung fraternity ng Tau Gamma, mga charity works. Nagkataon lang, itong mga batan to, naligaw ng landas. Having said that, ang tanong ko, Mr. Perry, hindi ka ba nakukonsensya? Yung binubugbog mo na gustong sumali, walang kasalanan sa'yo, bubugbugin mo, tapos later on, yayakapin mo. Tapos sabi mo, brother, prat, ano yun? Bubugbugin mo, walang kasalanan sa'yo. Walang ginawa sa'yong mali. In fact, kusang sumama at gustong yakapin ka bilang isang future brother sa fraternity at bubugbugin mo, anong feeling mo doon? Matanong lang kita. Anong pakiramdam mo habang binubugbog mo, gigil na gigil ka? Anong pakiramdam mo? Kasi hindi ako member ng frat, kaya hindi ko maintindihan. Hindi naman po.
Ako, forget Pastor Initiator ka is ikaw na. Pakialis para maliwanag. Hindi naman pumiling ng pag Master Initiator ka, sir. Ikaw po yung bubugbog or papalo. Okay, sabihin natin, hindi ikaw yung mga kasamahan mo. Bakit binubugbog, pinapalo, sinasaktan hanggang sa mamatay na nga in some cases? Bakit kinakailangan pinapahirapan? Anong meron? Anong naramdaman? Masarap ba ang pakiramdam na nanakit ka ng tao? Hindi po, sir. Oh, kung hindi pala masakit, manakit ng tao, magpalo ng paddle, baseball bat, bakit yung ginagawa? Gusto ko lang maintindihan. Gaya nga po nasabi ni leader po is sa tradition nga po. Tradition. Pero kayo ba, may mga konsensya ba kayo? Ano nga, sir? Kung may mga konsensya kayo, bakit kayo na magpapalo ng paddle hanggang sa sumakit ang tiyan, hanggang sa magka-pasa-pasa na, hanggang sa yung iba mamatay pa? Ano meron? Gigil na gigil kayo? Just to follow tradition? Kayo ay mananakit ng tao? Ganun ba yung tradition na tinuturo? So, binasa kanina ni Senator Padilla, yung prayer ninyo, maliwanag doon na meron kayong high standard na ino-observe sa inyong membership. Oh. Di ba? Dapat, ang isa ulo ninyo, pag kayo nasa fraternity, kung paano kayo makatulong sa kapwa. Di ba? Hindi yung kung paano kayo manakit. Mali yung ginagawa mo, Mr. Perry. Mali. And then, attorney sa eskwelahan, you should know better next time. Huwag mo palusot na outload nyo, hindi nyo recognize. Hindi nyo recognize. Pero the fact na nag-issue ka nitong memo, March 18, in schedule 2023, so you know na they exist. So dapat, kung yung mga Cosa Nostra sa Amerika, hindi alam, very secretive sila, nakakapa ng mga otoridad at kinakausap yung mga godfather para pagsabihan o sila nag-uusap para magsabi kung ano yung mga direksyon na gusto nila mangyari at para maiwasan na sila pag-initan ng mga otoridad. You could have done that. Talk, ito sa lahat ng eskwelahan, kausapin nyo upon the opening of the school, lahat ng mga members ng fraternity, especially mga leaders. Imposible, alam nyo yan. Imposible. If you tell me na you don't know, you are lying through your teeth. Okay? Yun na po, Mr. President, Mr. Chair. Maraming salamat. Salamat, Senator Tulfo. I think Senator Padilla would like to interject. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Gusto ko lamang pong tanungin yung representante ng mga paaralan. Naniniwala po ba kayo na kayo ang pangalawang magulang ng mga estudyante? Yes, sir. Navalyaska. Yes, Your Honor. Opo. Responsibilidad niyo po sila kapag nasa paaralan niyo na. Yes, Your Honor. Opo. Attorney, hindi po ba kayo nalulungkot sa nangyari sa mga batang to? Of course, Your Honor, we are saddened with the incident that happened. Hindi po kayo naniniwala na meron po kayong kasalanan din dito. Kasi kung pangalawang magulang po kayo, di ibig sabihin kayo po ay tinatanggap niyo po na may responsibilidad kayo, sabi ninyo. Ito pong mga batang to, kawawa ito, wala na itong, naniniwala po kayo, wala nang kinabukasan to. Naniniwala po ba kayo, attorney? Kayo po ay abogado. Sa tingin niyo po ba kaya pang ipagtanggol nila? Under the law, Your Honor, their future is already slim, Your Honor. At madagdag ko siguro kay Senator Padilla, willing ba kayo, attorney, na dahil may pinag-uusapan tayong locus parentis, kayo po ang magdepensa sa mga batang ito? Kasi ayaw na ng PAO. Kasi pangalawang magulang kayo, ipagtanggol niyo po itong mga batang ito na maaaring nagkamali bilang pangalawang magulang ng Adamson. Kayo, mag-abogado ngayon sa kanila. Pwede ba yan? Yun po. There's no legal obligation, Your Honor. Excuse me po, ma'am. Hindi pa po kayo tinatawag. Antayin niyo pong tawagin kayo ng chairman. Sorry. Sasalita pa ako eh. Your Honor, they need an expert defense lawyer for this case, Your Honor. Parang binibitawan nyo na po. Ganon. Ako, awang-awa ako dito kasi mapupunta kayo sa teritoryo ko. Batang bilipid ako eh. Doon kayo mapupunta. Kawawa kayo.
Sa palagay niyo po, hindi niyo obligasyon na ipagtanggol tong mga batang to. Galing po sa inyo. Sa Adamson. If I may, Your Honor, they are of age and they have their discretion. They know what's right or wrong, Your Honor. Nako, patay tayo. Napunta na tayo dyan. Boss, kanina kayo magulang. Yes, Your Honor, Sila even na. as parents, our children, they have their own discretion, Your Honor. Ito We are nga not po, in control of their actions, Your Honor. Attorney, sabi nga po dito, lahat ito, huli na itong March 18 yun, nangyari na. Ako, nalulungkot ako. Hindi ko man kaano-ano itong mga to dahil ako galing ako ng Bilibid. Kawawa to. Kawawa itong mga batang to. Hindi kayo naaawa. Sa palagay nyo, hindi nyo responsibilidad yun. Kayo po, Attorney Abad, kanina pa po kayo hirit ng hirit. Naaawa din po kami, Your Honors. But the fact Ipagtatanggol niyo po sila. Total, Yeah. kayo po ang legal counsel po. Philippine Association of Colleges Opo, and opo, Universities. yun nga po. Di sila din po, pagtatanggol niyo. Your Honor, they are entitled to a lawyer of their own choice. There's also a presumption of Hindi innocence. po kayo magpo-pro bono. Your Honor, kung ma-appoint po ako, pero I am Pro bono po. in conflict po ako. May conflict of interest kasi ang eskwela po ang hawak ko. At ang eskwela po namin ngayon ay talagang against the Siguro, tama po idea of yung, violence. tama po sinabi ni Senator Tulfo, dapat kasama kayo. Responsible, kasama kayo sa kasuhan. Hindi ako pwedeng maniwala. Magulang din ako, pinagkatiwala ako sa inyo, anak ko, pagdating sa ganito, hulugan. Bahala na sila. Wow, kawawa tong mga batang to. Maniwala kayo sa akin, kawawa to pagdating sa Bilibid. Your Honor, may namatay din po kasi. Namatay din po kasi si Matmat. So, Sa palagay niyo po ba, hindi niyo responsibilidad silang dalawa? Yung namatay? Pareho po. Oh. Meron po kaming ginagawa naman po. Walang, in all due respect, Your Honor, the schools have been trying to balance this delicate situation. It is very painful for the administration. Buong college and university po namin. Ma'am, tulong-tulong naniniwala kami po at ako. nagpisa po kami. Excuse me ma'am, naniniwala po ako na, siyempre masakit din sa paaralan yan. Opo. Kasi reputasyon nyo yan, namatayan kayo. Tsaka tao din po kami. Tao din po yung namatay. At tao din po ito. Mga may magulang din po ito. Huwag niyo po akong daanin dun. We sympathize Huwag niyo po akong daanin dun. what has happened. Kasi pag dinaan niyo ako dun, kayo may responsibilidad. Responsibilidad yung mga bata ito. Dinala yan sa paaralan ninyo. Huwag natin alisin dun. Huwag pong ganun, attorney. Kasi responsibilidad nyo yung mga batang yan. Responsibilidad nyo yung mga batang yan. Kung gusto ninyong proteksyonan yung paaralan nyo, trabaho nyo yan, tama yan. Okay yan. Ginagawa nyo yan eh. Pero para ipagdikdikan nyo sa akin na wala kayong responsibilidad dito at dyan, malabo yan. May boto na agad si Senator Rapi Tulfo. Ako na yun. Pagka sinabi niya na dapat managot kayo. Magulang kayo eh. Saka huwag niyo akong banatan na sa konstitusyon na sinasabi ninyo ganito. Ang unang-unang sinabi sa konstitusyon, karapatan ng bawat Pilipino. Bawat tao, bata, matanda, ano man ang kanyang kasarian. Yun ang una. At higit sa lahat, bata. Mga kabataan natin. Pag hindi natin yan pinroteksyonan, ma'am, paano tayo? Ako iniisip ko na, paano ko to, sa totoo lang, babagsak tong mga bato. Sa akin kayo babagsak, sa Bilibid. Senator Padilla, ito hindi biro. Si Senator Padilla galing na po sa Bilibid. Si Senator De La Rosa, naging pinuno naman ng Bilibid. Kaya alam po lahat nila ito. Opo nga ho eh. Alam po lahat nila ito eh. Na-sandwich na ako dito ng Bilibid Boys. Bilibid Boys. Sir, tutulong po kami. Yan po ang gusto kong matinig, ma'am. Maraming salamat. I love you, ma'am. Yun lang ang gusto kong matinig. Sir. Yun lang po ang gusto kong matinig. Tutulungan din ito mga batang po ito. kami na gumawa din ng mga proposals po na para Even mapaganda na. without the
current law being amended, your association, PACU, in coordination with CHED, can craft something. Yes, Your Honor, we are Actively. willing to do that, So Your Honor. have the orientation 3 weeks before the school opening. Yes, Your Honor. Have another orientation during the middle of the semester. Yes, Your Honor. Make the orientation technologically accessible to all. Lahat to nagte-text, di ba? Opo. Kung hindi nyo gagawin yan, kahit mag-amyenda kami ng batas, if you don't get the cooperation of the schools, lalo si CHED, palagay ko hindi ka na nangangailangan ng bagong batas. You can do that. We'd like to acknowledge the presence of Senator Jinggoy Estrada. So, siguro bago namin maamyendahan yung batas, gumawa muna kayo ng, even Adamson, again, paulit-ulit na ako, I have nothing against Adamson, I have nothing against Taugama. May mali dito ito may glaring ito, magkakaroon pa lang ng 1 month after may namatay. Senator Padilla, other questions? Yun lang po, narinig ko na po yung gusto kong marinig kay ma'am na handa silang tulungan din tong mga batang to. Yun lang po, at maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Before we allow Senator Jinggoy Estrada, siguro sa NBI, matanong ko lang, who's the lead agency here? PNP, NBI? Sino may custody ngayon sa mga ito? Your Honor, this representation is Assistant Director Vicente de Guzman of the NBI, and with regards to your question, Your Honor, these respondents were brought for inquest by the Binyan Police. So the custody is in their hands. Is there any parallel activity being done by the National Bureau of Investigation, considering that there is a current case, yung sa Cebu, yung namatay, that's being initiated by NBI? Yes, Your Honor. That is being investigated by our regional office in Cebu in coordination with Public Attorney's Office. And What about Pro 7, PNP? Hindi kasali? The regional office of the police sa Cebu. we do not Wala. know, sir, if So the siguro, local PNP Director De is... Guzman, Yes, sir. you should update this committee concerning the death in Cebu. Para pagsasamahin na lang namin ito, baka, although that's not part of the privileged speech of the Senate President, baka ganun din yung sitwasyon. Baka hindi rin nagbigay ng orientation yung eskwelahan. Kasi isang halos sabay na to. Iisa yung, although hindi ko pa hawak yung facts, can you provide this committee an update concerning that? Even just through a short memorandum, padala nyo na lang. Yes, Your Honor, we will do so. We thank you And pertaining that. to this case, Salilig case, the PNP has already filed a case on inquest. And as you mentioned earlier, the NBI is conducting parallel investigation with regards to the other suspects which are not yet identified. In fact, for the information of this honorable committee, we have in our custody 4 of the suspects. We already got their sworn statements, and soon... Are they here, present, or wala? Wala. No, sir. Go ahead. In the meantime... You have that investigative discretion Yes, to Your Honor. divulge the names. Yes, Your Honor. And as soon as we file the case, we will provide a report to this honorable committee. Yo, maraming salamat doon. Thank you, Mr. Chair. General Nartates Command has been informed of this. At may coordination naman kayo, no? Sa PNP? I suppose our field operators is coordinating with the PNP who's handling the case. Are they? May ongoing, I suppose,